Okay, guys. So our next topic is about the DC motor. So this is the DC motor. Yeah. So previously we are done with the micro servo, di ba? Ito yung servo motor. So ang ginagawa ni servo is yan, it rotates actually ng 180 degrees, di ba? Hanggang dun lang yung rotation niya, tapos babalik na ulit. Pwede natin pabalikin to 0 degrees. So the servo rotates from 0 to 180 degrees. Pero, itong DC motor, yan, it continuously spin. So, nag-spin siya either, either clockwise or counterclockwise. So, ito yung ginagamit natin na motor para sa gulong, no? Gulong ng mga robot cars natin. So, kumbaga, ito yung ating dynamo, di ba? Or the dynamo ng ating wheel. Okay? So, paano ba 'to mag-ano 'no, paano yung behavior niya. So, let's say for example, lagyan natin siya ng wire. So, tuwid ko lang 'to. So, we have this 9 volts battery. So, let's say we have a battery. So, we're going to connect. Kung mapansin natin, meron siyang dalawang terminal. Although in this picture, meron siyang color coding na black. So, usually black is the ground, uh, red is positive. Pero in reality, wala naman siyang ano 'no, wala naman siyang polarity. Although, ibig sabihin lang nito is kapag kinonect natin yung terminal 2, okay, sa positive. So, yung terminal 2 sa positive o yung right pin and then yung left pin niya yung or the terminal 1, let's connect it to the negative, yan, or sa ground. So, mangyayari diyan, ano kaya mag-spin yung ating ano 'no, yung ating servo. So, mag-spin siya to the right. Yan. So, ibig sabihin ito ay our servo is spinning clockwise. Yan. So, paano natin malalaman kung clockwise yan? No? Kung pakanan ba siya pag ganun. Well, itong ating RPM, makita natin is positive. Yung revolution per minute niya is positive. So, pag positive yan, clockwise siya. Now, paano naman natin uh, kokontrolin yung kanyang spin. Let's say for example, you wanted uh, to control the spin. We're going to stop it tapos i-return naman natin siya pabalik or reverse natin yung spin niya. So from clockwise to counterclockwise. So mangyayari dyan, so we'll have to stop first or simulation. Kailangan natin pagpalitin lang. So we'll have to switch the two wires. So yung positive, ilagay natin sa terminal 1. And then yung negative, ilipat natin sa terminal 2. So when we do this, it will reverse no to counterclockwise. Yan, kita nyo. So counterclockwise na siya. Bakit? Paano natin makita simulation? Again, negative na yung ating RPM. Kanina positive yun, di ba? So ngayon ay negative. Ayan. So, ganun ang ano no, pag connect natin sa DC motor. So, ano yung problema? The problem is, uh, we cannot control, no, yung rotation niya either to clockwise or to counterclockwise. So, what we need is a driver. So, yung tinatawag nating um, motor driver. So, the motor driver, it is actually an microchip. Okay, yan. So, ang tawag natin dun is L293D. Ayan. So, this is the motor driver. So, ginagawa ni motor driver na to sa isang microchip or integrated circuit na ah, siya yung magkocontrol no, ng rotation ng ating DC motor if you wanted to rotate it to clockwise or counterclockwise. No? So, yun ang kailangan nating gamitin. So, itong
motor driver na 'to para makontrol natin yung rotation niya. And that would be our uh, next topic now after we have uh, understand yung behavior ng isang DC motor, gagamit naman tayo ng L293D motor driver para makontrol natin yung kanyang rotation papuntang clockwise or counterclockwise. And we can also control the speed, no? Yung speed niya. Halimbawa, kita niyo kanina yung revolution per minute. Ayan. So, makita natin yung speed niya is constant lang, 'di ba? Constant lang siya ng 1700 speed revolution per minute. 17,568 or 17,568 revolution per minute. Kahit baliktarin natin 'to, it's constant. So, ibig sabihin, papaano 'pag we wanted to slow it down, 'di ba? Gusto nating pabagalin lang siya or pabilisin. So, hindi natin magagawa yan dito. It's either we put a resistor, but it would be constant, still be constant kasi fixed na siya, hindi na siya variable, no? So, again, ang sasagot sa atin diyan is the L293D driver. So, hindi lang natin makokontrol yung kanyang rotation, but we can also control the speed of our motor. Okay, so now let's understand what a motor driver is. So, what they are, why we need them, and how they work. Yan. So, una, sabi dito, what is a motor driver? So, a motor driver is an electronic device or circuit that allows microcontroller, like our Arduino, to control motors such as DC motors, stepper motors, or servo motors. So, pwede rin natin kontrolin yung servo motors natin using our particular driver. So, we're done with servo, and now we'll be dealing with DC motors. So, when an Arduino can easily turn LEDs on and off, motors are much more power hungry component. So they often require higher voltage and more current. So ibig sabihin, 'di ba, tandaan niyo ang ating Arduino can only produce a power of 5 volts, 'di ba? So dito, sometimes motor drivers or sabi nga dito, power hungry. So ibig sabihin, there are motor drivers that can kumbaga for them to rotate can or you must produce or give them a much power supply. O ibig sabihin, let's say 12 volts, 24 volts, or even 36 volts. So, ganun, no? So, ibig sabihin, mas higher. So, hindi mapo-provide yon ng ating Arduino. Okay? So, they often nga, sabi, require higher or higher voltage or more current. So, paano mangyayari yun? Kasi 5 volts lang kaya ng Arduino natin. So, what a motor driver do, he acts as a bridge. Yan. So, he acts as a bridge between the Arduino and the motor. So, para makontrol natin na yung kanyang pag-rotation, di ba? So, kasi pag gusto natin siyang i-move yung DC motor natin ng clockwise, kailangan natin siyempre si Arduino para sabihin sa kanya, move ka clockwise. Diba? Rotate into clockwise. So, pwede natin sabihin kay Arduino, we'll give the signal to the driver na i-rotate naman siya counterclockwise. Or if you wanted to stop, diba, the motor. Yun. And sabi nga kanina, um, the motors, yung mga motor natin, is power hungry. So, the right voltage ay hindi kaya ng Arduino. So, we'll have to go into an external source. So, from the external source, yun yung connect natin sa ating um, motor driver. Yan. So, kaya it gives or it allows
safety, diba, and efficiency sa work natin. Especially, sabi nga dito, yung directional control of the motor's movement. Yeah. So, ganun ang ginagawa. So, in simple terms, the motor driver receives a low power control signals from the Arduino, and those signals switches to high power current from an external source to the motor. Yun. So, yung motor natin is connected to an external power source. Yan. Tapos, yung signal natin coming from the Arduino, yun yung magpupush, yun yung magbibigay ng command para mag-move yung motor natin. So, we give our signal coming from our Arduino to the motor driver, and then the motor driver is connected externally to another power source kasi depende sa ano 'no, sa voltage na kailangan nung, motor driver natin, okey. So, why do we need a motor driver? Kasi nabanggit ko na rin yung mga ano 'no, mga dahilan. So, here are other ways so why, motor driver is very essential, especially if we'll be using a motor, you know, on our project. So, number one, it protects the Arduino. Kasi motors can draw more current than the Arduino signal pins can handle. So, it which can damage the microcontroller. So, we cannot connect high voltage um, power source to our Arduino kasi yun nga, our Arduino can only handle uh, or can output lang 5 volts. So, motor drivers isolate yun. So, it isolates the Arduino from high currents and therefore keeping it safe. So, ganun ang ginagawa niya, no? So, ina-isolate yung high current na kailangan ng power source ng isang DC motor. Number two, it enables direction control. So, a good motor driver like L293 or L298N, okay, lets you control the rotation direction of DC motors like forward or backward. So, yung forward natin, that could be the clockwise, and backward natin is the counterclockwise. So, in our lesson, ito gagamitin nating motor driver, the L293D. Okay? But again, meron, yung konsepto naman nito somehow is likewise with the concept of the L298N. Okay? So, yeah. So, yeah, number three, why do we need motor driver? Number three, allows speed control. Yan. So, sabi ko kanina, we can, ano no, we can control how fast would our motors spin, 'di ba? So, paano siya mag-spin or gaano siya kabilis mag-spin, we can able to control it by the PWM or the pulse width modulation. Yun. So, parang siyang nagiging variable speed na. 'Di ba kanina sabi ko dun sa 9 volts battery, pwede naman natin siyang papagalin by just putting up resistors. But when we put resistors, gano'n din, constant din siya, fixed na siya yung value. So, hindi siya naging variable. At unless lagay mo dun yung potentiometer which is a variable resistor. But still manually, 'di ba? Manually pa rin natin siyang ikutin. Pero dito, we'll be using PWM pins. So, ibig sabihin, we will give signal to the driver coming from our Arduino. Then number four, handles power requirements. So, yan, sabi dito, motors typically need minsan daw 6 volts, 9 volts, or 12 volts, or even more. Yan, pero ang Arduino can handles only 5 volts, di ba? So, 5 lang. So, motor drivers can connect to external power supplies. Yun. So, yun yung ina-isolate niya, yung external power source natin para sa motor. While staying safe, yung control natin, yung power source natin to the Arduino by 5 volts. So, how does a motor driver work? So, most motor drivers use in
an internal concept called H-bridge. So yung H-bridge na to, a type of circuit made from transistors that allows current to flow in both directions through the motor. So H-bridge in simple terms means if you power one side and ground the other, the motor spins forward. Sabihin pag, so dalawang side yun eh. Sabihin natin, magbibigay ka ng high and low to the other. So yung power dito is high, yung ground is low, then your motor spins forward or clockwise. Now if you reverse your power, meaning yung power na yun was a signal from the Arduino, let's say zero or ground, zero then one, ang mangyayari doon, pag zero and one, our motor spins backward. So, dalawa-dalawa lagi yung ating input dito. So, dalawang bit. So, pag 1 and 0 yung ating binigay, mag-spin siya ng clockwise. So, if pag ni-reverse natin, 0 and 1 naman, so the motor will spin backward. Or if we give both the power with the same value, let's say 1 and 1, the motor will stop. Or pwedeng 0 or 0, the motor will stop. So, pag dalawang input natin ay pareho, either 1 or 0, isa pareho sila input. So, the motor stops. Okay, so, ganun yung pag-control natin. No? So, we're going to give two inputs to a particular motor. So, the driver manages this switching using inputs from the Arduino. So, no high voltage switching is done by the Arduino itself. Siyempre, di ba? So, tayo pa rin. We are the one to program ano yung i-send ni Arduino doon sa ating motor driver. Okay, now there are common types of motor drivers. So, nabanggit ko na rin to kanina. So, meron tayong tinatawag na L293DIC. So, this is the L293DIC. Nasa gitna, the integrated circuit. So, it's a dual H-bridge motor driver. Sabihin, dalawang motor ang pwede natin kabit sa kanya. Dalawang DC motors. No, so, yan, meron siya maximum channel daw na current per channel na 600 milliamperes and usually ginagamit natin siya using breadboard. Another type na motor driver is the L298 module. So, this is the L298 module. Okay? So, sabihin ng module, kumbaga, ano na siya, gawa na siya. So, kumbaga, nasa isang, sabihin natin, package na siya. Ito, in one package. Kaya nga module na siya. So, sabihin, they're all connected na in a circuit board. Yan. And then, may mga iba't ibang electrical components na rin. So, mapansin natin dito, yung may mga nakalagay na label EN1, IN1, IN2, IN3, 4, ENB. So, yan yung mga nakakonekta dito sa ating L293D na na IC. Actually, nandito rin niya sa ilalim itong heatsink na to. Okay? Yan o. So, yan din siya, no? So, kumbaga nakakonekta lang yan dyan at meron ng terminals talaga na easy for us na lang, ni-screw na lang natin or kung gamit tayo na jumper wires. So, to connect. So, ganun kadali na lang yan. So, kaya it can drive two motors or one stepper motor. So, ito, kasi kung ito L293D, DC motors lang, pag nasa module na siya, so dalawang motor na DC motors and pwede pang gumamit tayo ng isang stepper motor. Yan. And it handles up to 2 amperes per channel. Another type of motor driver is the shield, yung motor driver shield. Ito yun. So, pipansin ninyo, nasa ilalim yung Arduino. Diba, topic natin before is the different shields, di ba, na pwede natin i-connect
or i-top up sa Arduino natin. So, ito siya, actually, no? Ayan. So, pansinin nyo, mas marami ng IC na nasa ibabaw. Ibig sabihin, we could connect probably dito mga apat na motor, na DC motors dito. Yan. So, we can connect more than two motors na dito. So, yan. Stackable shields. Ipa-plug lang natin directly to our Arduino. And pwede natin gamitin for robotics na projects natin. Okay? So, yan. So, for now, syempre, ito muna natin i-discuss. Kasi once na maintindihan natin yung the concept of using L293D, is maintindihan na rin natin ito. Diba? The module or the shield. Kasi usually sa market, ito talaga if we're going to have a project. So, ito na. Kasi complete package na dito, naka-module na siya. Diba? Or the shield. Either way. Okay? Ayan. So, ito na actually yung ating diagram of our integrated circuit na L293D. Kung mapasin natin, drawing natin dito, meron siya ditong, let's say, let's call it a notch dito sa taas. Ito siya actually. Yun. So, ibig sabihin, if you're going um, to put it upright, so yung notch ang itataas natin. So, meaning, para sa akin, palatandaan natin yan for the pin. Kasi ang isang L293D merong 16 pins. So, the very top left nito is pin 1 on the notch or upon the notch. So, ito siya. Diba? Ito yung pin 1. Okay, so yun ang palatandaan. Kaya ito, alam natin, ito yung pin 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Diba? So, yun, pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay? So, di ba sabi kanina, ang IC na to, itong driver na to can be used for or can control two DC motors. So, ibig sabihin, yung kalahati nito, ito, yung left side, ito. Yan, yung left side na yan yung para sa isang motor. And then, itong right side naman na ito is for the other motor. Kaya dalawang motor siya. Kaya kung naman yung i-discuss ko dito, yung konsepto ng mga pins na to, will be the same, would be the same of these pins. Okay? Yan. Pero lang dun sa VCC. Okay? So, una, let's say for example, itong enable 1, 2. Enable 1, 2, kung tingnan natin dito yung sa taas, ito yung EN, yan. ENA, ENB. Yung EN1, 2, that's enable, yan yung EN. Enable A, ito yung enable B, yung pin 9. So, enable, ito siya, enable, or EN. So, ENA, ito siya, yung pin 1, it turns the motor on or off or controls the speed, no, ng ating motor. So, dito, pwedeng nating makontrol yung speed niya. Let's say, gusto natin mabilis, mahina, mabagal, or pwede natin din i-stop. So, gamitin natin PWM pins. So, ganun din dito. So, sabihin itong EN34 na to, or kaya 34, ito yung output na 34, yan. Yung enable 1, 2, yan yung 1 and 2. Okay, yan, output. Output 1 and 2. Okay. Yan kasi yung kinokontrol niya, no? Yung pin 9, kinokontrol niya yung output 3 at output 4. Yung enable pin naman na to, yung pin A, kinokontrol niya yung output 1 and output 2. So, ibig sabihin, pag kinonect natin yan sa PWM pins, pwedeng bumagal. So, depende sa value nung pulse width modulation natin na ibibigay natin value sa kanya. Diba? From 0 to 255. So, ibig sabihin, pin 1 and 2, pin 1 and 9, ito, pin 1 and 9 are connected to PWM pins. Kaya pag nag-0 siya, pag nilagay mo 0, hindi titigil talaga, walang speed eh. Diba?
Okay. So input 1 naman and input 2. Ito. So input 1 is on pin 2 and input 2 is on pin 7. Ito yung isang motor. Sa kabilang motor naman, input 4 naman yung pin 15 at saka input 3 naman yung pin 10. Para saan yung input na yun? So input 1 and input 2 at saka yung isang ano naman motor naman is input 4 and input 3. So it controls the direction. Yan. Kung gusto nating clockwise or counterclockwise. So ibig sabihin, pag binigyan natin ng 1, yung input 1, 'di ba? Input, pag bibigay tayo kay driver ng signal na 1 dito kay pin 2 at nagbibigay tayo naman dito kay input 2 kay pin 7 ng 0. So 1 at 0, ibig sabihin yung ating motor ay iikot ng clockwise. Yan, clockwise siya. Okay? Tapos naman, pag binigyan mo ito na 0 or 1, 0 and 1, so iikot naman siya counterclockwise. So ganun dito. Input 4, bigyan mo ng 1 at yung ka-pair niya, bibigyan mo ng 0, input 3. So yung pin 15 is high, pin 10 is low. Yun, clockwise siya. Pag binigyan mo naman siya ng ng low ang pin 15, which is the input 4, and high naman ang ang pin 10, which is the input 3, then yun, counterclockwise din siya, kagaya sa kabila. Di ba? So, ganun siya, no? Yan. So, yung output 1 and 2, ito, output 1 and 2, yan yung nakonekta sa isang motor DC motor. Ito namang output 14 and 11, yun naman yung nakakonekta dun sa isang DC motor. Okay? So, yung VCC1, ito, VCC1, this is the VCC1. So, VCC1 is the logic voltage. So, ito yung ating nilalagay sa 5 volts ng Arduino. Yan, kakabit natin yan sa 5 volts ng Arduino. So, yung VCC1. VCC2, it's the motor power. So, di ba sabi ko kanina, ang isang DC motor or ang isang motor ay pwedeng ano siya no magkaroon or pwede siyang tumakbo sa pamamagitan ng mataas na voltage, 'di ba? Sabi power hungry siya. So hindi kakayanin ng 5 volts lang, no? Let's say ang motor natin para tumakbo kailangan ng 9 volts, kailangan ng 12 volts or even 36 volts or higher than that. So, yan yung iko-connecta natin ito si VCC2 which is pin 8, di ba? Pin 8, iko-connecta natin yan dun sa positive ng ating power source, external power source. Okay? Tapos yung ground naman, dalawa actually yung ground ng dalawang ano natin, ano? So, ground 4 and 5, ayan. Grounds for pin 4 and 5 and meron ding ground sa kabila. Dito yung another ground sa kabilang motor, 13 and 12. Kukonekta natin yan pareho sa external at sa Arduino. So, yung isa nakakonekta sa Arduino, yung isa nakakonekta sa pangatlo nakakonekta sa external ground. Diba? Yung 4 nakakonekta sa Arduino, 5 nakakonekta sa external ground. Yun yung kaya common ground siya. Isa lang yung pinaka-ground nilang dalawa. Okay? Pero yung kanyang VCC magkaiba kasi 5 volts lang. Tapos ito naman ay kung ano yung power source ko, 9 volts. 9 volts yung VCC2. Okay? So, yan yung ating pin diagram ng ating L293D IC. Okay? Yung kanina nabanggit din nga pala na yung itong input 1 at input 2 pwede ring magamit para tumigil. No? Kasi dito nakalagay para tumigil yung motor, yung enable ang gagamitin natin, gagawa natin ng bibigyan natin ng value na 0.
From 0 to 255, di ba? So, kung bibigyan mo 0, syempre, yun nga, the higher the value is pabilis siya ng pabilis. So, kung 0, di syempre, walang value titigil. So, pwede rin dito or pwede rin dito yung nabanggit ko kanina na pag parehong value yung ibinigay mo sa input 1 at input 2, let's say 1 at saka 1, titigil din yung motor. Or 0 at saka 0, titigil din. Ganun din dito sa input 4 and input 3. Yan, input 3. Kung parehong 0, tigil yun. Pag parehong 1, tigil din. Or, dito din naman natin pwedeng ilagay sa PWM pin sa enable pin natin. Sa A or sa B. So, pag dito ka nag 0 sa A, dito, enable A sa pin 1, ang titigil dito, yung kung ano yung motor na nakakabit dito. Diba? Sa left side. Pag dito ka nag-0 sa enable B, sa pin 9, eh di yung kung ano yung motor na nakakabit dito, yun yung titigil. Diba? So, kaya iikot pa, ikot-ikot lang yung kotse natin kasi tumatakbo yung kabilang gulong, yung kabila hindi tumatakbo. Diba? So, ganun siya, no? So, it's either to stop our motor, we put the same value to the inputs, or we put lang a value of 0 to the enable pins. Okay? Okay, so ito nga, nabanggit ko kanina, direction and speed control. So, let's say sa isang motor lang siya, nakakabit, motor A. So, yung input 1, tsaka input 2. So, pag high and low, motor spins one way. So, yun yung, let's say, clockwise. Pag binaliktad mo, you put a low value on input 1 and you put a high value on input 2, the motor spins the opposite way. So, let's say the counterclockwise. But if you put both same values, let's say both high, titigil yung motor or both low sa parang input, the motor stops, diba? So, yun, pwede. Or, pwede nga din kanina sa PWM pins natin, no? Pwede rin doon, na 0 ang lagay natin. So, speed control, yan, yung ating enable pin, which is tied to a PWM signal from the microcontroller. So, yun ang mahalaga doon, no? So, we'll have to choose the right pin for enable A and enable B. Dapat PWM pin siya. Kasi, ito yung niko-control ng speed. So, by varying the duty cycle, yun yung from 0 to 255, so thereby it actually controls the speed. So the higher the value, the faster na mag-spin yung ating DC motor. So typical usage with the microcontroller. So yun na nga, nabanggit ko din kanina. So the VCC1 is connected to the 5 volts, VCC2 to the motor power. So yung connect all ground, yung pins ng L293D and the microcontroller is ground together. So parang nakakonekta yung ground sa microcontroller, isa naman sa external naman no ating power source. So kaya common ground, sabi kanina. Ayan. So, use digital pins for input 1, input 2. Yan. Ganun din kay motor B sa kabila. Digital pins yun. Para kasi digital signal, bigyan natin high or 0, eh, di ba? 1 or uh, low. Pagka naman sa enable pin natin, kailangan natin sa PWM pin. Okay? Yan. So, example, yan. Pag sa enable pin, digital right, ay kung ilagay natin siya halimbawa sa ano no sa yung enable natin kung ilagay natin sa if we're going to give a signal, usually ano to analog, diba? Analog right, so pwede ilagay natin ng value. Pwede rin naman dito kung dito constant na yung speed niya. So if we put a high value dito, constant na yung speed. Okay? Pero kung kukonekta talaga natin ito sa PWM pin, so analog, right naman. So then we're going to put the value here kung ano yung speed. Or pwedeng variable to, di ba? Na kinokontrol ng joystick natin, di ba? Yan, nagbabago. Ayan. So for input and output, yan talaga constant na high and low siya kaya digital pins ito.
Okay, so ito yung commonly pwede rin naman sa na digital write, which is kumbaga yung sabi ko nga kanina, constant yung speed niya. Pero pag analog kasi nakalagay naman sa PWM, so you could simply put a value dito, pwedeng variable na kinokontrol natin, kunyari ng ating joystick, yan, or pwedeng through program, di ba? Kung bibilis or hihina. Okay? Yan. So, considerations or tips. Ito yung una. Match motor supply voltage, yung VCC2 with motor rating. So, ano ba yung ibig sabihin nito? Di ba sabi kanina nga dito, ito, yung VCC2. Yun yung power source. Ngayon, ima-match din natin yun sa motor natin. Kasi kung ang motor natin, ang designated power source lang niya is 6 volts. Pag kinonekta natin siya sa 9 volts, eh di mas ma-over ano naman siya, no? Power siya. So, maaaring mag-init yung motor natin. So, kung 6 volts siya, di gamitin natin ng 6 volts na power source lang. Kung 9 volts yung motor natin, eh di gagamitin natin siya ng 9 volts battery. Kung tatakbo siya, maximum speed na maximum voltage niya would be 12 volts. Hindi sa 12 volts battery natin connect, hindi sa 24 volts. Di ba? Gets nyo? So, yun yung sabihin lang dito, no? That we're going to match our motor supply voltage to the VCC. Okay? Then, continuous current per channel is 600 milliamperes. So, avoid nating overloading. So, yun nga nabanggit ko kanina na pag higher yung voltage na ibinigay natin sa external source natin, ay di yun, mag-overload siya. So, masisira yung ating motor. Use proper grounding for stable operation. So, yung common ground, kailangan natin siya i-fixed. Then, built-in diodes handle back EMF but ensure short wear lengths. So, usually, pag meron ng module okay na to no, nakasetup na siya. Okay, so we use the PWM pin frequency para sa mga small DC motors natin, yung mga kotse-kotse lang. Pero for high power motors, may ibang ano na tayo, may ibang transistor tayo gagamitin yung MOSFET based drivers naman. Pag high powered na, yung mga motors na natin, yung malalakas na yung torque niya. Okay? So, yan. But currently, hindi naman tayo gagamit nito kasi yung mga um, ang project natin would be mga ano naman, mga robot motor cars lang. So, in summary, a motor driver is typically a critical component when working with motors in electronics. So, if we're going to work with motors, sure enough, we'll have to use or we need to use a motor drive. Para saan? To save power delivery, control over direction and speed, diba? Protection of our microcontroller, and smooth and efficient motor operation. So that's the summary to why we need a motor drive. So as your project gets more advanced, like driving robot wheels, build a remote controlled cars, or creating automated machines, a motor drive is no longer optional, it's essential. Kasi yun na nga, iba na yung drivers na kailangan at kapag medyo advanced na yung ating project. Okay? So, example. So, we have example 18. Ayan, controlling a DC motor with L293D motor drive. So, kung mapansin natin guys dito, isang motor lang yung kinabit natin. Kita niya, isa lang yan. Okay, nandito sa side na to. Ngayon, kapag sa side na yun, walang DC, kailangan mo din lagyan ng ground yung ating i-connect sa ground din to para meaning na ito ay hindi nagagamit. Okay? So, ayan. What you see here is the motor driver and which is that yan yung gagamitin natin para makontrol yung ating DC motor ito. Okay? So, it becomes our bridge. So, ito yung components natin. We have Arduino, the driver, the motor, our external power supply, which is the battery, jumper wires, and the breadboard. Okay?
Kung mapansin nyo ito guys, oh, yung connection natin. So, itong 5 volts, yan yung nakakonekta dito sa pin natin 16, di ba? Yan yung VCC1 na pang 5 volts. Yung VCC2, ito, yan, yung ating pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yan, ay nakakonekta sa, yan o, mamansin natin, VCC2 yan eh, yan yung nakakonekta sa power, natin, external power source, yan yung positive yan, yan dito. Ito naman yung VCC1 nakakonekta sa 5 volts ng ating Arduino. Ito, 5 volts. Okay? Yan, malinaw yun ha. Okay. Tapos, yung, pansinin nyo itong ground, yung negative. So, ito yung nakalagay sa ground na to. Yan, dapat magkakonekta silang dalawa. Yun. Ground ng Arduino, nakakonekta din doon sa ground ng ating external source. Ayan. At doon ikakabit yung ground. Ayan. Sa external source na yan. Nakapareho ng Arduino natin. Okay? Yan. Yan yung common ground. Ayan. Tapos, pansinin nyo, ito yung output 1, output 2. Yan yung kakonekta dun sa ah, ating DC motor. At yung input 1 natin, ito yung green. Yung input na yan. Si 8, nakakonekta. Parang 8 ito. Kay input 1. At si pin 9 kay input 2. Yun. Okay? So, yan ang ating connection. Then, ito na yan, oh. Okay? So, pin 1 to yung ating enable pala. Enable pin. Okay? So, usually, itong enable pin natin, ito, yan, pin 1, ayun, nakakonekta kay pin 10, ayun, PWM pin yun, di ba? May nakalagay na tilde dito. So, that's the PWM pin. So, nakakonekta siya sa pin 10. Ito, PWM pin. Yun yung control ng speed. Okay, so ito na yung pin 2, which is the input 1 kay pin 8, Arduino pin 8. Sa pin 7 naman, yung input 2 ay kay Arduino pin 9. Pin 3, which is output 1, is dun sa pumunta sa ating DC motor. And then, yung output 2 naman, which is pin 6, nakakonekta din sa other terminal ng ating DC motor. Okay? Then, pin 4 and pin 5 ground tied together. So, yan, dito. Common ground natin. Yan. Then, yan. Pin 8, VCC2, external motor power source. Ito. Ito yung kulay red. Positive, positive. Okay? Yan. Then, yung pin 16, yun nga, yung VCC1, yun na-connecta sa Arduino 5 volts. Ito. Hindi pala na yan. Okay, ito siya, 5 volts. Pin 13 and 12 for second motor, sa ground lang if unused. So, either yung pin 13 or pin 12, yung ito yung nasa kabila sa taas ito kasi hindi naman ginagamit. Walang motor sa kabila, no? So, yan. Kailangan natin yung sa ground nito. Yung external source natin. Then, pin 11, enable to ground if not using second motor. So, ito yung pin 11 nito. Yan. Enable to. Actually, yan. Pwede rin lagay sa ground. Wala lang connection pag hindi ginagamit. Pero okay na yung ground, no? Kung may ground na rin dyan if not using second motor. Okay, circuit explanation. Nabanggit na natin naman ito kanina, no? Ano mga ibig sabihin natin dyan. So, ito na yung sample sketch natin. So, yung input 1 nasa 8. Input 2 nasa pin 9 ng Arduino. N is 10. Pin 10. Yan yung ating PWM pin. So, ito yung mga variables natin. Constant siya defined. Okay? Okay, yan na. So, pin mode, gagamitin natin si 1 as an output kasi yun yung nakakonekta sa yan yung maglalabas ng value. Okay, input to output, tapos and output din.
Mm, okay. Then ito, pag nagbigay tayo ng high, yan, sa in 1, sa input 1, at nagbigay tayo ng low, tapos kunyari, di ba 0 to 255 naman, kunyari 200 lang yung binigay natin sa N, sa enable pin natin. So, medyo mabilis. Kasi pinakamabilis niya siyang 255. So, kung kumbaga bumagal lang siya ng less 55 kung ano man yung speed ano niya. Diba? So, yan. Speed value niya. So, ito, isipin, mag-rotate siya ng clockwise ng 2 seconds. After nun, naglagay tayo ng analog write kay enable pin 0. Diba kanina 200, diba? So, isipin, may bilis yun. Eh, 0 na, titigil yun, syempre. Okay? Or pwede rin naman na digital write na parehong high or parehong low. Either ways. Then, delay siya ng 1 second. Titigil lang 1 second. Tapos, yun, binaliktad lang yung value. Yung in 1, input 1 is low, input 2 is high. Tapos 200 and ganun pa rin yung speed. So, 2 seconds, magro-rotate siya ng counterclockwise. Yan. Then, mag-stop siya ng 1 second. And then, yun, babalik ulit dito. Ikot ulit siya ng clockwise. Diba? So, paikot-ikot lang. After 2 seconds, stop siya. Balik naman siya counterclockwise. Ikot ng 2 seconds. Then, after 2 seconds, stop siya ng 1 second. Then, ikot ulit siya ng 2 seconds ng clockwise. So, paulit-ulit lang. Diba? So, yun yung ating code explanation. Okay, yun na rin yun. Nabanggit ko kanina. Motor speed. So, how it works, the Arduino sends signals to the L293D inputs to define direction. The enable pin naman, control the speed in PWM. And syempre, the L293D provides current from the external supply to power the motor safely. Kasi hindi nga kaya lang ng 5 volts patakbuhin yun, di ba? And the motor spins forward, stops, reverse, and repeats. So, paulit-ulit lang. So, saan siya may application in the real world? Syempre, yung wheel, robots, vehicles natin, or the fans, yung mga electric fans, or gears, or conveyor belts, di ba? Pag gusto natin paikutin mo conveyor, ayan. Or simple automation tasks, okay? Or opening and closing mechanical arms or door. Diba? Pag umikot forward or clockwise, bubukas. Pag gusto mong pabalik, isara pabalik, edi counterclockwise. So, ganun lang. Okay? Yan. Sa Tinkercad natin, tingnan natin yung ating. Okay, copy kasi ito eh. Okay, sige, pwede na rin itong copy na ito. Yan. So, okay. So, yan yung ating diagram kanina. Diba? So, medyo inedit ko lang yung code nito. Naging 20 seconds. So, balik ko lang ng 2 seconds lang para hindi tayo magtagal. 2 seconds. Yan. So, iikot siya ito ng clockwise, high, low, 2 seconds, 2,000. And then, after nun, titigil kasi enable ay 0. And then, after 1 second lang, may delay. Siya naman ay babalik counterclockwise. Diba? Okay na. Ay, 200 pala to. Sorry, enable pala yun. Ito pala yung delay 2,000. Okay, yan. Tama. 200 speed. Okay, so yan. Check natin. Start simulation. Yun. So, 2 seconds. Tumigil. 1 second. Tapos, 2 seconds ulit. Nakita nyo, di ba? Para makita nyo kung siya ano, clockwise or counterclockwise, nakita natin yung RPM niya ay kung positive or negative. Pag positive, siya yung, ano, no, siya yung, pangalan nito, ah, pa clockwise. Pag negative ay counterclockwise. Kaya tingnan yung speed natin, yun, no, nasa, di ba,
Nagbabari kasi siya. Kasi dahil ito yun, yung 200 na to na analog, right natin sa enable. Yun. Okay? Yan. So, kung gusto natin mas mabilis, kasi hanggang 255 lang naman yan, edi kung gawin nating 255, ito, yun yung high speed na niya, pinaka mabilis na yan. Kung gusto niyo, pag reverse natin, mabagal lang, 100. Pero pag nag-forward siya, mabilis 255. Diba? So, pwede naman. So, ganun yung magiging ano niya, behavior niya. Diba? So, mabilis sa clockwise, pero mabagal naman sa, ayan, kita nyo, nasa 16,000 yung RPM niya. Dito nasa 6,000 lang. Balik. Diba? So, yan. So, yun yung bilis, no? Dun sa enabled pin natin. Kasi siya ay PWM pin. So, gusto natin 255 na rin. So, nating 3 seconds para medyo matagal. 3 seconds. Tingnan natin. 2,000. 3,000. So, start. Yun. Nasa 6,530 yung ating ano, no? Pinakamataas na value ng ano, ng ating speed. Yung RPM natin. Revolution per minute. Yan. Ah? So, 1, 2, 3. Stop. 1, 2, 3. Stop. 1, 1, 2, 3. So, yan. May delay tayo na 0 kasi dun eh, no? Kaya nag-stop siya. Okay. So, yun lang naman. So, I hope na gawin nyo siya, no? Sa Tinkercad at dagdagan nyo sa kabila ng isa pang DC motor. Yan, dito. Okay? Yan, kabitan nyo dito. Tapos kayo nang bahala na magpaandar niyan kung gusto nyo sabay clockwise, sabay din counterclockwise. Okay? So, yun yung gusto ko makita sa um, ano, sa Tinkercad. So, yun yung exercise nyo ngayon. Okay? So, name nyo na lang siya na um, may DC motor. Apelido nyo syempre. Tapos lagyan nyo lang DC motor. Okay? Seat work. So, apelido nyo, then DC motor seat work. Okay?